Ang mga elemento ay may kakaibang katangian. Kung gugustuhin nilang makihalubilo, pwede silang magbalat kayo sa paraan na hindi sila mapapansin. Ang mga elemental ay mapaglaro pero ang laro nila kung minsan ay nakakasakit para sa ating mga normal na tao. Karamihan sa mga ginagawa ng mga elemental ay hindi man nila sinasadya, ito ay mapanganib para sa atin. May mga sarili man silang dahilan, iyon ay naaayon pa din sa sirkulo ng kabuuan ng mundo. Marami ang naniniwala na may ibang lugar ang mga elemental bagamat nandito din sa ating kinatatayuan. Maaring magkaiba ang dimensyon na ating ginagalawan. At may mga bagay ka na makikita mo sa lugar nila na hindi mo na makikita sa atin. Sa pamamagitan ng kanilang mahika ay nakakatawid sila sa pagitan ng dalawang dimensyon. Portal o gateway ang tawag sa pintuan na naghahati sa dalawang mundo. May mga naniniwala sa mga uri na ito. Subalit nang pasukin at baguhin ng simbahan ang paniniwala ng mga tao, marami sa mga tao ang hindi na naniniwala sa mga ito. Sa katotohanang mahirap na mantalaga ito ay paniwalaan. Kagaya ng mga duwende, kapra, tikbalang, diwata at aswang. Sa ngayon, ang mga tao ay naniniwala lamang sa mga bagay na nakikita lang nila. Pero marami ang mga hindi nakikita ng iyong mga mata. Sabi nga ni Paracelsus, isang medical scientist, isang doktor na naniniwala sa faith healing. Maraming mga sakit ang hindi mo kayang ipaliwanag o ng siyensya. Bukod sa pag-aaral ng medisina ay inalam din niya ang klase ng pagpapagaling na ginagawa ng mga albularyo. Naniniwala siya na may mga sakit na hindi kayang magamot ng isang doktor. Katulad na lang ng mga sakit na ang nagdulot ay ang mga elemental. Sabi ni Paracelsus, ang mga elemental ay hindi espiritu dahil sila ay may laman, dugo at buto. Namumuhay sa mga kakahuyan, kumakain at nakikipag-usap, kumikilos at natutulog. Sila na naninirahan sa gitna ng mundo ng espiritu at tao. Tik-tik, muanananggal, aswang. Ito ang manananggal, nahahati ang katawan nito, ang mga paa hanggang bewang nito ay naiiwan kung saan at ang itaas na bahagi naman ng katawan nito ay nagkakaroon ng pakpak na siyang lumilipad para maghanap ng paborito nitong pagkain tulad ng sanggol sa tiyan at galang mga bata. Kagaya ng tiktik o aswang, ito rin ang tipo nilang kainin. Kagaya ng mga vampira, may mga pangil ang mga ito at nag-iiba ng itsura, makikita sa mga bubong ng bahay, may humahabang dila na kadalasang hinahabol ng mga barangay official sa mga Tagalog movies. Duwende, nakatira ang mga ito sa mga puno o tumpok ng lupa. Madalas silang maglaro at magsaya. Karaniwan na din nilang mapag-tripan ang mga tao. Kapag may nagustuhan sila na tao ay nagpapakita at nakikipagkaibigan sila sa mga ito. Kalaunan ay isasama nila ito sa kanilang lugar at hindi na ito makakabalik sa tunay niyang mundo. K.A.P.R.E. Makikita ito sa malalaking puno. Isang higanteng tao na laging may hawak na tabako. Malimit niyang mapaglaruan ang mga taong napapadayo sa nasasakupan niya, tikbalang. Isang malaking nilalang na ang ulo ay tulad sa isang kabayo at ang matipuno nitong katawan na parang sa tao. Nakapwesto ito sa mga puno na nagsisilbing daan sa pagitan ng dalawang dimensyon, sa tao at sa elemental. Madalas niyang iligaw ang mga tao na napapadaan sa kanyang lugar. Tiyanak, isang sanggol na maamo kapag itsurang tao pero halimaw kapag nagalit. Isang baby na biktima daw ng abortion o pagpapalaglag. Babaeng engkanto. Ang kambal na si Kim at Ken ay may nakahiwalay na kwarto sa labas ng bahay. 3:00 na ng madaling araw nang may kumatok sa kanilang pintuan. Nag-alangan silang magbukas dahil sa oras, pero hindi tumitigil ang pagkatok kaya napilitan silang silipin kung sino ang nasa labas. Babae, hi, pwedeng makausap si Katrina. Si Katrina na tinutukoy nito ay si Giting, pinsan namin na bago lamang sa aming lugar, sa Gumaka, Quezon ito naninirahan. Nagtataka man ay lumabas pa din si Kim para tingnan si Giting sa kabilang bahay. Kim, sandali titingnan ko. Hindi kasi, siya dito nakatira, malamang tulog na yun. Habang naglalakad sa looban si Kim ay nag-iisip siya dahil wala sa kanila ang tumatawag ng Katrina kay Giting. Marahil ay bagong kaibigan niya ang babae kaya ganoon.
May kakaiba kasi sa itsura ng babae, wala itong guhit o kanal sa ibaba ng ilong. Ang weirdo tuloy niyang tingnan. Gayunpaman ay tinawag niya pa din si Giting at si Eman ang lumabas, kapatid nito. Sinilip niya ulit ang babae na nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto niya. Nakatingin lang ito sa kanya. Eman, tulog na siya bakit? Kim, may naghahanap sa kanya. Nagsimula na silang maglakad papunta sa kanyang kwarto kung saan nandoon ang babae ngunit wala na ito sa kung saan niya ito iniwan. Noon niya lang naisip ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa mga engkantong nagpapanggap na tao. Wala ang mga ito ng kanal sa ilalim ng ilong. Maganda ang nagdaang gabi ni Boy kaya nahihirapan siyang matulog. Bukas ang pinto ng kwarto niya dahil napakainit. Nasa kabilang kama naman ang ate niya na si Jules. Sa pwesto niya ay nakikita niya ang kanilang kusina. Doon ay nakaupo na parang isang loka. Kinaikit niyang muli ang mata pa, makasigurado. Tulog na ang lahat sa bahay kaya imposibleng may tao doon. Isang malaking balto ang nakaupo doon sa may mesa. Ang ulo nito ay parang isang kabayo at ang katawan nito ay parang sa tao. Parang poloka ang pagkakaupo nito sa sahig sa tabi ng mesa at nakatitig ito sa kanyang kinatatayuan. Malapit lang ang pwesto niya sa kinauupuan ng tikbalang, bagamat madilim ay mas nakadagdag pa iyon sa takot na nararamdaman niya. Dali-dali siyang bumalik sa pagkakahiga at nagtakip ng kumot. Hindi na siya nagmulat ng mata hanggang sa makatulog sa sobrang takot. Ang kabalyero at ang unicorn, nagsimula iyon nang si Jay ay 3 taon pa lamang, nagtitigil pa sila sa bukid ng mga panahon na yon. Noong mga bata pa kami, ilan lamang ang bahay sa aming looban. Madalas ay kalaro ni Jay ang kaibigan niyang kabalyero, palagi silang nagpupunta sa lugar kung saan sila ay makapaglalaro. Isang araw ay nawala na lamang si Jay habang nangangahoy ang kanyang nanay. Nakita nila si Jay sa loob ng bukid sa may balon. Simula noon ay hindi na nila isinama si Jay doon sa bukid. Muling nakita ni Jay ang kanyang kaibigan na kabalyero sakay ng kabayo nito na may sungay at may pakpak, puting-puti ang kabayo nito. Sobrang ganda, nasa itaas ito ng puno ng nayug. Niyayaya siya ng kanyang kaibigan na mamasyal pero hindi siya makasama dahil nandoon ang kanyang ina. Itinuro niya ito sa kanyang ina pero hindi nito makita ang kaibigan. Natakot ang nanay niya nang sabihin niya ang itsura ng tinutukoy niyang kaibigan. Pinatingnan siya sa albularyo at ipinagdasal. Simula noon ay hindi na muling nagpakita ang kabalyero sa kanya. Duwending makulit. Isang gabi ay bigla na lang nag-iiyak. Ang pamangkin kong si Justin. Nakatingin siya sa may itaas at may itinuturo doon. Pagkatapos ay tatakpan nito ang kanyang mga mata na para bang takot na takot. Hindi siya mapakali sa kanyang pwesto, sobrang likot nito at paikot-ikot sa kinauupuan. Para bang may gustong takasan. Kaya nagpa siya ang nanay nito na si Rob na buhatin na si Justin. Rob, bakit anak? Anong nakikita mo? Justin, sabay wagayway ng kamay na parang may humahawak dito. Hanggang sa labas ng kwarto ay ganun siya. Hanggang sa makatulog na siya na buhat ng kanyang ina. Pinatingnan namin siya sa albularyo. Sabi nito ay may mga duwende daw sa bahay namin at naiingayan daw ito kay Rob kaya pinaglalaroan si Justin. Mag-alay daw kami ng pagkain sa mga ito at humingi na tawad para wag nang guluhin ang pamangkin ko. At ginawa naman nila, pero may mga gabing nauulit ang mga ganitong eksena kay Justin, at talagang takot na takot siya habang tumatakbo. Iwas ng iwas sa bagay Nof. Hindi naman namin nakikita, espiritu ng salamin. Araw ng mga patay noon at napag-usapan naming magpipinsan na subukan ang mga napapanood namin sa TV. Mahilig kaming manood ng mga nakakatakot na movie. Kagaya ng mga madalas na mapanood sa Magandang Gabi Bayan. Tutal madami naman ang nagpaparamdam at nagpapakita sa amin doon sa aming looban. Naisipan namin na mag-Spirit of the Glass para kausapin ang mga kaluluwang ligaw sa aming lugar. Gumawa ako ng kopya ng board sa isang kartelina. Nag-cut din ako ng mga kandila na ilalagay sa 4 na sulok ng kartelina at isa sa gitna. Inalam ko mismo kung paano ang ginagawang ritual para makatawag ng espiritu gamit ang mga iyon. Tinawag ko na ang mga pinsan ko para magsimula na kami sa aming ritual. 2 sa mga ito ay hindi sumali. Dahil natatakot daw sila, nagpatuloy kami sa aming ritual at tumawag ng espiritu. Spirit of the Glass, are you in? At gumalaw ang baso, sobrang gone at dulas ng paggalaw nito. Hanggang makarating ang baso sa yes. Itaas nyo nga yung mga daliri nyo baka nanti-trip lang kayo wika ni Mars.
Anong pangalan mo? Excited na tanong namin. Gumalaw ang baso papunta sa letter D, at nakita namin na mag-isa talagang gumagalaw ang baso. Napahawak si Mayet sa krus na pendant ng kwintas niya sa sobrang takot. Napatingin naman si Mars dito at tuluyan ding napahinto. Huminto na ang paggalaw ng baso. Para kaming natulala sa pagkamangha, totoo nga pala ang spirit of the glass. Inulit namin ang ritual ngunit parehas lamang ang nagyari. Isang letter lamang ang pinupuntahan ng baso, D. Nang walang ano-ano ay sumigaw ang isang pinsan ko na si Mercy na nanunood sa di kalayuan na sofa. Demonyo yan, demonyo. Sabay takbo ng mabilis palabas ng bahay. Nagsunura naman habang nasigaw ang iba sa aking mga kasamahan. Natuwa man o natakot, at least napatunayan namin na it is true and it really works. Nagtanong kami sa eksperto kung bakit ganoon ang nangyari at sinabi nila na may kulang sa aming tanong. Kung ang natawag ba namin ay espiritu ng tao o isang elemento. Maliliit na nilalang. Paborito ng lola ko ang panganay kong kapatid na si Pardoy. Madalas ay siya ang katabi nitong matulog sa lumang bahay simula nang mabiyuda ang aming lola. Isang gabi nang matutulog na sila ay biglang nagtatakbo pababa ng hagdan ang kapatid ko habang sumisigaw ng malakas. Natataranta naman na sinundan siya ng bat-ihing lola namin. Si Pardoy habang pababa ng hagdan. Inihagis niya ang kumot sa ere at umupo sa gitna ng babagsakan nito. Bakit ka ba tumakbo? Bumalik na tayo sa taas at matulog. Ika ng aming lola, sige na inang bumalik ka na sa taas, ayoko dun andoon yung bata. Sino bang bata? Ikaw lang naman ang bata dito. Meron andyan sa labas ang kulit, pinipungot ang. Tenga ko, ang sakit. Tinanggal ng lola ko ang kumot na nakatikip sa kapatid ko para ipakita dito na wala naman ibang tao doon. Muling nagsisigaw ang kapatid ko at umakyat pabalik sa itaas. Nang sumunod na gabi ay doon na siya sa amin natulog. Magkakasama kami sa isang kwarto sa itaas ng bahay namin. Maya-maya ay sumisigaw na naman siya at humiga sa gitna ng higaan ng aming magulang. Bakit Pardoy? Tanong ng nanay namin sa kanya. May bata pong makulat sa may higaan namin. Hinihila niya yung tenga ko. Sagot ni Pardoy, anong itsura nitong batang sinasabi mo? May suot na pulang tusok na sombrero at patusok na pulang sapatos, at pulang damit. Maliit lang po siya. Nagkatinginan lamang ang magulang namin at pinabayaan na ng nanay ko na matulog ang kapatid ko sa tabi nila at hindi na nagtanong. Ganoon din kasi ang pangalawang kapatid ko na si Onad na may kalaro. Naman na maliit na bata. Kulay puti naman ang kaibigan niya. Isang umaga nakita ni Onad ang panganay naming kapatid na si Pardoy na tumatakbo palabas ng bahay habang iniikot ang mga kamay nito. Kuya, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita ang laki ng isang kamay ko? Hindi talaga titigil yung batang yun eh. Wala namang iba sa kamay mo eh, ganoon pa din. Nananaginip ka ba? Kamay? Hindi, dahil to sa batang yun. At patuloy na iniikot ang kanyang maliliit na nilalang part 2. Medyo kakaiba ang kinikilos ng kapatid ko na si Onad nitong mga nakaraang araw. Minsan mag-isa siyang naglalaro sa itaas ng bahay namin pero para siyang may kausap at ang saya-saya niya. Tinanong namin siya tungkol doon at sinabi naman niya na may kaibigan talaga siya na may gintong laruan pero maliliit lang. At madalas na maglaro sila pag hating gabi na. Minsan tinanong siya ng aming nanay kung saan nakatira ang kaibigan niya. Opo nay, sa malaking puno po ng mangga sa likod ng bahay natin. Bukod sa puno ng mangga ay may puno din ng chiko doon at parehas itong malago at madaming mamunga. Paano mo nalaman, nakarating ka na ba doon? Opo nay, sobrang dami ng pagkain lahat masasarap. Ginto ang mga gamit, may kinain ka ba doon? Hindi ako nakakain eh, narinig ko na tinawag mo ako kaya kinailangan kong umalis agad at pumayag naman siya. Sinabihan ng nanay ko ang kapatid ko na huwag na ulit babalik at sasama dun sa kaibigan niya, kung hindi ay hindi na siya makakauwi at makakabalik sa amin. Kinailangan putulin ang mga puno sa likod ng bahay namin dahil tatayuan ito ng bahay ng isang tiyuhin ko. Ang sabi ng kapatid ko ay dinalaw siya ng kaibigan niyang duwende at nagpaalam ito sa kanya. Wala na daw siyang matitirahan sa malapit at kinakailangan niya ng umalis. Muli daw siyang magbabalik kapag binata na ang. Opo nay, sa malaking puno po ng mangga sa likod ng bahay natin. Bukod sa puno ng mangga ay may puno din ng chiko doon at parehas itong malago at madaming mamunga. Paano mo nalaman, nakarating ka na ba doon?
Opo Nay, sobrang dami ng pagkain lahat masasarap. Ginto ang mga gamit, may kinain ka ba dun? Hindi ako nakakain narinig ko na tinawag mo ako kaya kinailangan kong umalis agad at pumayag naman siya. Sinabihan ng nanay ko ang kapatid ko na huwag na ulit babalik at sasama dun sa kaibigan niya, kung hindi ay hindi na siya makakauwi at makakabalik sa amin. Kinailangan putulin ang mga puno sa likod ng bahay namin dahil tatayuan ito ng bahay ng isang tiyuhin ko. Ang sabi ng kapatid ko ay dinalaw siya ng kaibigan niyang duwende at nagpaalam ito sa kanya. Wala na daw siyang matitirahan sa malapit at kinakailangan niya ng umalis. Muli daw siyang magbabalik kapag binata na ang kapatid kong si Oned. Hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang duwende na yon, pero madami pa ding ibang duwende ang nakatira sa aming looban. Aswang 1. Masyadong mainit ng mga panahon na yon kahit gabi na. Kaya nagpas siya si Kuya Polo na sa labas na lang ng veranda matulog. Nagising siya dahil sa isang ingay na hindi niya alam kung saan nagmumula. Nang may mamataan siyang isang itim na nilalang na mas malaki kesa normal na tao. Tumatalon ito sa bawat bubong ng bahayan sa kanilang looban. Nang lumapag ito sa bubong na tapat ng kanilang veranda kung saan siya kasalukuyang nakahiga, sobrang takot ang naramdaman niya. Napahawak siya ng mahigpit sa gulok na malapit lamang sa kanyang hinihigan. Hindi siya makamulat ng diretsyo dahil natatakot siya na makita siya nito ng gising. Sobrang bagsik ng mga mata nito at sobrang pula. Tumalon ito sa kabilang bubong, tapos sa lupa hanggang makalayo ito. Until now ay hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ba ang tawag sa nakita niya ng gabi na yon. Aswang 2, buntis noon si Ineng sa panganay nila ni Randy. Doon sila noon nagtitigil sa bahay ng lola namin. Isang gabi ay may narinig si Ineng na ingay ng ibon sa labas ng bahay sa may bintana. Alam na niya ang mga balita tungkol sa isang aswang o tiktik na naghahanap ng buntis na mabibiktima para kainin ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Mabilis niyang ginaisang ang kanyang asawa nang marinig ang ingay na iyon. Malakas kasi ang ingay na iyon. Ineng, Randy may tiktik ata sa labas. Natatakot ako. Randy, malakas ba ang huni? Ineng, oo malakas. Randy, malayo pa yon, dyan ka lang sisilipin ko. Anabangan nga ni Randy kung may lalabas na tiktik ng gabing yun sa may bintana at hindi sila nagkamali. Maya-maya ay may nakarinig na sila na tila ba may lumilipad sa may bintana. Isang malaking ibon ang nasa labas, patuloy ang pagmumura at paghampas ni Randy dito para umalis ang ibon. Hindi makapaniwala si Ineng sa nakikita, totoo pala ang tiktik. Finally, napaalis na din nila ito at ang mga sumunod na gabi mayroon na silang bawang sa mga bintana bilang proteksyon. Sabi kasi ng mga albularyo ay malaki ang takot ng mga ito sa bawang.